Mid-year 2025, most requested stocks from call client. This is the subject for today's TRFM stock commentary. So here's a video from the Call Financial YouTube channel. Kung na bahala manood. And magre-react na lang ako on these different stocks. Anong tinitingnan ko, syempre, puro blue chips, no? And a lot of these blue chips hindi ko hawak. And kung may hawak man ako, konti lang, no? Kasi ako, majority ng aking position is always in the mid cap and small cap stocks. And if you want my exclusive contents on those kinds of companies, check the pinned comment as well as my monthly discussion of my personal dividend retirement portfolio. So the first one is, of course, DG Plus. Diba? Kasi this has always been how the retail investing community invest. Kung ano yung umaangat, ano yung maingay, ganyan, they tend to chase those kinds of stocks. And kapag lumalakapak yung mga ganong klase ng stock, di ba? Nagpapanik sila. Siguro, number one, most requested ngayon si Plus, na in my YouTube channel, no, kinakover ko to, itong stock na to. So recently or on the previous weeks, pinapadapa siya because of certain use of strict regulation, or ang pinaka worst case scenario is a total ban. Yun yung ayaw na yung mangyari dito. Ngayon, regardless kung ano yung outcome, no, ibig sabihin lang yung future prospect ng DG Plus nabawasan, okay? Ngayon, to protect this downside, naglabas sila ng material information recently. Gagawa daw sila ng share buyback, pero ano lang siya, no? Is only 6 billion. Ba lang yan? 6 billion na share buyback. Ayan, so approval of 6 billion share buyback, pero hindi pa nila ginagamit. Pang lang nila yun pag siguro masyado nang lumalagapak yung stock price. Kasi 6 billion, wala gaano yan. 165 billion na market cap na business. Ang tanong, maganda bang investment etong business na to? Well, kung pure fundamentals ka titingin, kung ano yung kanyang current state, maganda siya, di ba? Kasi nga, nag-grow pa siya eh. Kasi yung mga headlines of regulation, di pa yan magte-take effect. Especially this year, di yan magte-take effect. Madaming pa yan. Etche boreche, bla bla bla. So I expect, or I still expect, magkaroon ng a very profitable and cash flowing year ang DG Plus. However, ang mga investor kasi, especially yung mga malalaking investor na gumagamit ng utak, ganyan. Ano yan lagi, forward looking, and they don't like uncertainty. Especially uncertainty on the growth prospect ng business. Mas lalo na kung there's that potential of total ban, di ba? Kasi, di ba, kung nandun yung risk of total ban, whatever yung nire-report nito na fundamentals, maaring hindi siya magmamatter, di ba? Kumbaga, ang pina-question na lang ngayon dyan is kung sa tingin mo hindi magmamatter, or I should say hindi magmamaterialize yung strict regulation in the next coming years, walang magkakaroon na total ban in the coming years, especially under the current administration. Kasi in the current administration, I don't think iibaban to, okay? Then I think it could still be a compelling investment. Yeah, 4.2 billion per quarter. Assuming ma-replicate nila yan for 4 quarters, that's still 16.8 billion, di ba? Annual profit. 165.2 by 16.8. So at current price, that's still a multiple of 9.8. So it's still a very cheap business. Ngayon, kung ako lang personally,
Hindi ko na to papasukin kasi hindi ako mahilig sa ano, yung gumagawa ng speculation. Hindi ko pa yung mga ganyan, di ba? Ayun, pwede ko tong pasukin kapag kunyari, pinadapa siya ng pinadapa. Kunyari, bigla siyang mag-trade at some point below 10, di ba? Para at least may margin of safety ako. Okay? Hindi yung sa ano, nagpapaipit ako on a certain stock na merong ano, malaking risk. The next one is Bloom, of course, yung mga nasa ano, gambling sector. Etong si Bloom kasi, yung problema nito, nakikiano pa lang 'to eh. Etong run up niya na to. Nakiki-sentiment lang to sa potential growth ng kanyang online gambling business. Kaka-launch pa lang dun eh. So yung ganong side ng kanyang growth prospects, speculative pa lang yun. Yung kanyang physical naman na gambling, yung kanyang mga casino, resort and casino, hindi sila okay on recent years. Napawasan sila ng ano, customer. I think kasi mas na-prefer nung iba na ano, mag-online gambling na lang kaysa pupunta sa mga ganyang ano, physical establishments. And hindi nga maganda yung ano nito eh, first quarter nito, 'di ba? Tumulobo yung ano, total debt neto recently, and kapag sinamahan ulit yan ng pangit ulit na second quarter, yari, 'di ba? And then, recently kasi advertise to sa dividend stock. Pero, I don't think sustainable yung ano nito, dividend nito. Especially kung tuloy-tuloy na ano, nag-continue yung kanyang weakness. Di ba? 1.8. Hanin mo tang 1.8% na dividend yield. Pero, kapag naban yung ano, yung online gambling, ito yung ano, ito yung mas magandang bet kasi may physical casino siya eh. So maybe kapag nangyari 'yon, mapag-attract ulit sila ng ano, or babalik yung mga clients nila or customers nila para ma-appreciate ulit yung ano, resort and casino. Pero kung ako lang no, between ano, Bloom and Plus, mas pipiliin ko pang ano eh, may pag-speculate kay Plus eh kaysa kay Bloom. Sa todo lang. Kung kunyari, wala talaga akong choice, pipili ako sa dalawa, pupunta ko kay Plus eh. The next one is Tel. So hindi okay yung mga ano, telco stocks. Napansin ko lang on recent months dahil daw sa ano ba yun? Yung konektadong Pinoy bill. Na feeling ko wala yan. Konektadong Pinoy. Feeling ko hindi magmamaterialize yung ano, yung bill na yon, madaming haharang doon. And kung magmaterialize man, edi pumasok sila, di ba? Kasi yung telco industry ng Pilipinas, telco and internet, nagmamature na siya eh, okay? Wala na sila sa point na ano eh, yung nag-expand sila para magpalaki ng market share. Halos nakaugat na sila dyan eh. The good thing about Tel is, hindi lang Tel no, maski Globe and even Converge, gumagawa na siya ng move, di ba? May mga nababasa kong headline recently na parang may gagawin na rin siya sa kanyang ICT segment kasi ganun yung blueprint ng mga successful na ano, nag-start as telco business sa ibang bansa. Kumbaga hinaluan nila ng ano, technology yung ano, yung kanilang business, and yun yung ginagawa ng mga telco ngayon sa Pilipinas. Lalo na't ang Pilipinas ngayon, 'di ba? Kulang-kulang ba tayo sa ano eh, so pagiging digital. Yung mga businesses, mga enterprises sa Pilipinas, di pa nila na-adapt yung mga ano, yung mga makabagong technology. So those are potential growth sa mga ganitong klase ng business. Kumbaga yung telco and internet business, ano lang, gatasan na lang nila yan eh. To generate cash flow, and gagamitin nila yon pang pondo ng kanilang ano, magiging ano, technology segment. Yun yung nakikita ko. Okay. And of course, dividend yield, dahil bumaba na si Tel,
Nag-trade siya ngayon at higher dividend yield. I think above 7% ata. Close to 8%. Ganon. So if you believe that eventually mag-grow yung ICT segment, technology segment ng mga telco stock, then I think baka na silang long term. The next one is JFC. Problema kasi humingi na naman si Donald Trump about sa kanyang tariff. Si Jollibee may mga exposure yan sa US, di ba? So in a way, for sure may mga epekto yun sa kanya eh. Pero regardless of tariff, I don't think magandang investment ang JFC at this current price. I think there are better blue chip stocks than JFC. Ngayon, siguro pag bumalik siya sa 100, then maybe yes, di ba? And parang hindi ko nagugustuhan yung yung mga galawan ng JFC, kanilang business in recent years kasi naging na siya, no? Nagiging more on holding company na siya. Parang every year meron siyang ina-acquire na mga brands, different brands on the food industry. And a lot of those brands na ina-acquire niya actually nagpe-fail, di ba? So every time kasi na mag-acquire ka ng brand and then eventually hindi naman magmamaterialize, hindi naman siya magko-contribute sa growth ng business, that's capital destruction, di ba? So instead of sana ginagamit niya yung mga capital na yon, di ba? To do share buyback, ganyan. Increase the payout of their dividends, trim down their debt. Puro acquisition yung ginagawa nito eh. Kumbaga ang tingin ko ngayon sa Jollibee is hindi siya ganoon ka shareholder friendly and mahilig siyang yung destruction of capital. At least for now, unless ma-turn around nila yung mga nag-struggle na yung mga recent acquisitions nila. Okay. So the next one is Ayala Land. Ali. I think ang daming property stock ngayon na much better than Ayala Land in terms of overall fundamentals and valuation. Ang meron lang sa Ayala Land sa ngayon I think is the branding, no? Kaya siya tinetrade at a higher multiple compared to other property stock. So last year nakapag siya 28 billion. 28.2. Assuming mag-grow siya ng double digit this year, 31 billion. So 31 billion nangyari 412.2 divided by 31. That's a PE multiple of 13. Ang dami ngayon property stock trading below below 5, below 7 na PE ratio with better fundamentals, better dividend yield at current price, better liquidity. So para sa hindi ko talaga nakita si Ali as a better investment right now. Another one is ganoon din SMPH. Ang meron lang neto sa ngayon is again the branding, yung kanyang pagiging blue chip. And sinasabi rin one of the or based on some award giving bodies, one of the best brands in the Philippines. Pero nag-correct na pala siya ng medyo malalim, lower than its closing na kanyang COVID, which I think dapat lang, no? Kasi dati overvalued yan eh. So in-analyze ko to dati on my channel. Overvalued talaga yan nung mga bandang 2022 to 2024, 2023. And sinasabi ko noon na hirapan to umangat hanggat hindi umahabol yung kanyang intrinsic value. So ngayon, lumagapak na siya. Okay? So napag-earn siya ng 45.6, assuming mag-grow siya ng double digit this year. 50 billion.
So 710 divided by 50. That's still a PE ratio of 14.2. 0.48 divided by 25.05, 1.9%. So ganun din, no, I think there are better property stocks out there in my personal opinion. Better upside, better overall fundamentals, better starting dividend yield. The next one is A-REIT. So A-REIT, tahimik siya ngayon, no? Normally, ito yung best performing na REIT, pero for this year, medyo tahimik siya. And nagtitrade siya ngayon above its IPO level. And among REITs, siya ata yung highest, or I should say lowest dividend yield at current price. Kasi nga nagtitrade siya above its IPO, no? Therefore, kaya hindi siya pinapansin and madaming investor pupunta sa ibang REIT kasi mas malaki yung kanilang starting yield. And si A-REIT, nagiging na rin siya yung parang yung ibang REIT na while yes, gumagawa ng infusion pero hindi na ganoon kalaki yung impact ng or pagtaas na kanyang dividend rate compared dati, no? Nung bagong IPO lang yan, tapos infuse ng asset. Nakikita mo talaga tumatalon yung niya doon eh. Yung kanyang dividend yield eh. Ito yung mga ganito dati. 3.2, biglang naging 4.2, 4.7, biglang naging 5.1. Then 5.2 naging 5.5. So ito yung pabagal na siya lang pabagal. And parang gumagaya na rin siya sa ibang REIT na parang nag-infuse na lang more for diversification purpose. So pag times to 5.66, di ba? So bumagal na rin yung kanyang dividend growth. Pero sa mga defensive na investor, of course, yung mga REIT, okay pa rin sila for long term. The next one is Globe. Globe's similar sentiment with TEL. Ganon din si Globe, parang may may segment siya na parang venture capital. Nag-invest siya on technology companies. Pero ang nagmamaterialize pa lang syempre yung kanyang GCash, no? So similar with TEL, nag-stagnate na rin yung growth ng kanilang telco business. Therefore, kung naniniwala ka that successful din sila sa nilang technology side of the business, naniniwala ka that they will grow eventually in the future, then I think okay sila. And lastly, you have Ayala Corporation. Sino nag-request nito? Bakit nasa most requested stock to? Siguro dahil pababa siya ng pababa recently. Di siya makaangat. So, bakit siya pababa ng pababa? Well, actually, nandiyan kasi yung bargain price niya eh. 558. And para sa akin, mas madaming holding companies ngayon na much attractive compared sa Ayala. Diba kasi yung ibang holding company na ina-analyze ko, bargain price nila nandito above their current price. Eto, parang inline sa kanyang current price yung bargain price ko So for me, I think at least holding companies na sector of the market, di ganun ka-attractive si Ayala Corporation. Siguro yan pag bumalik siya dyan, pag lumapak siya around 400. Para yung bargain price ko nandun din sa above sa kanyang above 400, ganon. Diba? So sa lahat ng ni-request dito, parang sa akin ang pinaka-compelling lang na investment, medyo attractive, is TEL. Yung plus din sana, except that masyadong maingay siya ngayon due to regulatory issues, di ba?